abala, huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay, Modus! Bumibilis ang takbo ng panahon dahil sa teknolohiya. Kaya pati ang mga pera ay credit card na lang. Ang bentahan ay online shopping na. May isang uri ng modus operandi na umiiral ngayon sa internet. Narito ang kwento. Patok na yan ang online shopping at pagbili ng produkto sa internet. Kaya naman ang mga kawatan sa internet na rin naghahanap ng mapagsasamantalahan. Ang negosyanteng nagtatago sa pangalan Angelita, nakatanggap ng order sa internet mula sa isang nagpakilalang Sheikh Amil Tugade. Kuha raw siya ng 10 bote ng Jack label worth 14,385 at pin na worth 8,319 pesos. Nang sumunod na araw, nagtungo ang customer na si Amil sa tindahan ni Angelita para kunin ang kanyang order. Nung pumunta siya, out of order yung whey protein, kaya sabi niya babalikan na lang daw niya. Ikinagulat ni Angelita na makatanggap siya ng tawag mula sa isang bangko. Nagrereklamo yung tunay na may-ari ng card na wala raw siyang binibili na kahit anong produkto mula sa tindahan ko. Sa tanggapan ng Manila Chapa, nagtungo si Angelita para humingi ng tulong. Hulog sa bitag ang putok sa buhong si Michael Jason Carpio alias Sheikh Amil Tugade. Nakuha ang kanyang 5 ID ng may iba't ibang pangalan na ginamit sa kanyang modus. Hinuli nila ako, sinugbog ako bigla. Yun nga hindi ko alam sa kanila nagulat ako Kinasuhan natin siya ng estapa paglabag sa Access Device Act dahil sa paggamit niya ng nakaw na credit card, concealing true name dahil sa paggamit niya ng faking ID. At kapag napatunayang nagkasala siya, merong kaukulang parusa na aabot hanggang 20 taon. Sa mga kagaya ni Michael Jason Carpio, hindi araw-araw makakalusot kayo. Sa panahon, maniningil ang pulisya kasamang T3 pagbabayaran nyo ito sa loob ng kalaboso. Narito ang mga tips. Kunin lahat ang detalye ng customer na katransaksyon. Humingi ng extra contact number at address nito. Bago gamitan ang credit card niya, makabubuting itawag muna sa bangko kung siya nga ba ang tunay na card holder na ito. Kung bagong customer, lalong mag-ingat. Kung malapit lang naman, i-meet up o papuntahin na lamang sa inyong tindahan. Kung malayo naman, humingi ng down or full payment bago ipadala ang produktong kanyang nagustuhan. Yudang may kapansanan nanlilimos para sa pagkain sa mga anak. Sasagutin namin ang kalam ng kanilang tiyan. Ilang ina kung may tuturing si Yolanda Viray ng Tanay Rizal. Maliban sa pagiging ina sa kanyang anak, siya na din ang nagsilbing tatay mula nang namatay ang kanyang asawa. Minsan, pag wala akong kita sa paghugas, nanghilimos ako ng pagkain para may maiuwi ako sa anak ko. Sa kabila ng kanyang diferensya sa mata, todo kayod pa din siya. Minsan, nagagawa niyang manglimos para lang maituwid ang gutom nilang mag-ina. Nais ng T3 na bigyan pugay ang pagiging ulirang ina ni Yolanda sa kabila ng hirap na kanyang pinagdadaanan. Kaya Yolanda, etong munting tulong namin sa iyo. Etong bigas at ilang grocery items para naman hindi mo na kailangan pang problemahin ang inyong kakainin. Nagpapasalamat po ako sa T3 sa mga regalong binigay niya sa amin. Masayang masaya po ako. Susunod sa T3 mga kagawad ng Barangay 87 Caloocan City. Mga berdugo raw, nabasa ng bubugbog kahit walang kasalanan ng biktima. Action na natin live. Dito sa T3, ang inyong reklamo agad namin aksyonan si Aling Analisa Landicho at ang kanyang 17 taong gulang na anak na lalaki ay may reklamo lamang sa mga kagawad ng Barangay 87 Caloocan City. Dinampot at pinagbubugbog daw ang kanyang anak kahit wala itong kasalanan. Okay, andito yung kanyang anak at siyempre siya ay minoridad. Di po natin pwede ipakita yung kanyang muka. Magandang, pero pwede sabihin yung kanyang pangalan. Alias na lang na Boy. Ano? Alias Boy. Magandang gabi. Baba konti. Okay. So, binugbog ka ni kagawad, ba't kayo binugbog? Sabi daw po ako po daw yung gulpi sa may complainant. Okay. Nakaisoso lang po ako. Ikaw ang pinagbinta ka ng gulpi, kaya Opo. ginulpi ka rin niya. Opo. Bali, bisita po ang unang Bisita po gulpi. ng gulpi sa akin. Bisita po ng kagawad. Busy ng kagawad, ginulpi yung isang tao. Hindi Huwag po natin siya- sabihin complainant, merong isang tao doon, ang pangalan ng bugbog. Bali, yung pong bisita ng kagawad po. Okay, bisita ng kagawad. Nanakit po sa kanya. Kaya na,
Bisita ng kagawad, sinaktan siya. Opo. Hindi si kagawad Hindi mismo. po. Bali yun pong bisita niya. Tapos si kagawad may umawat. Pinasok po kasi sa loob ng bahay ng kagawad. Bali po pagpasok po, siguro po gusto po siyang paupuin. May nanuntok daw po sa kanyang tagiliran at sa tenga na, eto na nga po yung tenga niya. Ano si kagawad habang binubugbog siya? Opo. Hindi Nanonood po lang. yata napansin na kung sinuntok po o ano. Nakikinudan si kagawad habang... So hindi si kagawad ang nambugbog? Hindi po, yung pong bisita po niya. Eric, mga researcher mo mga writer mo. Hindi pala si kagawad. Kanina banat tayo ng banat. Pero nakatingin lang si Kagawad. Pero still, hindi si kagawad ang nambugbog. Kanina inupakupakan natin mga kagawad. In fairness, hindi pala si kagawad. Pero doon din man lang umawat si Kagawad. Still, hindi pa rin si kagawad ang nambugbog. Pero Pero may panalagot si kagawad. Bahay niya yung mag-awat dyan ng mga away. Nandun ba si kagawad? nakatingin siya. Opo. Ito yung nakahawak sa akin. Hinawakan pa rin. Hinawakan. Ginapos ka? Ginapos. Niyakap ako. Okay. Pero nakahawak siya. Kasabot siya sa... Kumbaga hindi siya umawat. Bagkus, ikaw ay ginapos. Gapos lang. Sige. Gapos gang. Kagawad. Sugar pa man yung pangalan niya. Sugar! Babae ba ito? Babae si kagawad? Hindi po, bali yung pong kagawad na yung mapos Hindi, po sa ma'am, kanya. ma'am, babae si Lalaki po. Sugar kasi Bakit sugar? Ba't sugar? Sugar Ray. Dapat sa'yo, dapat, ano sa kanya, ano ba, vinegar. Mr. Ocampo, magandang gabi po, Mr. Ocampo. Mr. Ocampo. Hello, magandang gabi po. Okay. Mr. Ocampo, hindi naman daw talaga ikaw ang nambugbog. However, nandoon ka sa loob ng pamamahay mo na binubugbog itong minor de Ay, edad. hindi po. Malayo po bahay namin dyan. Ano po? Malayo po bahay namin sa pinangyarihan. Nandoon ka. Pero nandoon ka. Dumating po kami dahil pinatawag kami, nagbabatuhan nga po eh. Kaya nga po, pero nung habang binubugbog po ito, sir, nandoon ka, nanonood ka, hindi ka umaawat. Sino po Bagkus, binugbog? Sino po binugbog? ito pong bata rito, minor de edad. Hindi po yan binugbog. Sila po ang bugbog. Sila po ng bugbog? Sila po, may record po sa ano yan, pulis. Ano po? Sila po nireklamo, kaya nga po nagbayad sila eh. Nagbayad po sila? Nakipag-areglo po yan. Ano nagkipag-areglo kayo? Opo, kasi po tinakot po nila kami na i-inquest daw po ito. Ano, tinakot? Tinakot Magkano dahil baka nagbayad kayo? inquest nyo raw kasi una Kagawad. po, Saan din naman po? Magkano nag-aaral po ito? pinresyonan po. Hindi, ma'am, nag-aaral pa ba itong anak nyo? Hindi na po, Ano po trabaho kagagraduate niya? lang po ng high school. Anong Wala trabaho po. niya? Anong oras po nangyari yun? 10:30 po ng gabi. May curfew po sa inyo? Opo. Anong oras curfew? 10 po. 10. Opo. Bakit nasa labas pa siya 10:30 na? Bali, nagulat nga po ako nung nagkakagulo po na tinawag po ako sa bahay na kasama po siya sa, isa po siya sa dilang Okay, naka-blatter ito, kagawad sa mga pulis. Sa pulis po, doon po sila diniretso. Okay. Kaya pinabalik daw po sila sa barangay kasi mag-aareglo na daw po sila. Ang sabi ho, magbabayad na daw po sila ng perang hinihingi ng complainant. Kanino po Yun sila lang po babayad nangyari doon sa barangay. complainant? Okay. Kanino po sila babayad doon sa complainant? Nagbayad na po sila, nakaano na ho sa barangay yan. Kasi kung wala ho silang kasalanan, Okay na. hindi Salamat sila po, kagawad. magbabayad. Kagawad, salamat po. Kagawad, maraming salamat po. Ma'am, okay muna. Mamaya, usap tayo sa labas. Sige, dali mo na sa labas. Okay? Salamat, kagawad. Ganito kasi mga tol, ano? Sige po. Sige, Ah, sa labas. ang dami kong karanasan sa ganito eh. Kaya nga kanina, naghinahinay ako. Kadalasan sa mga bata na yan, member ng mga gang. Oo. Prat. Mag-riot yan. Kaya tinanong kung anong curfew, take note, anong may curfew sa Alas inyo. 10. Alas 10, 10 nasa labas pa siya. Magrambul-rambulan yan. Tapos ngayon, huli ng kagawad, dahil minor de edad, babalik na rin nila. Papakita ngayon, medical certificate. Minor na po eh. Eh, lagi sa That Maynila happens gano'n. all the time. Laging din sa Maynila. Kaya nga, we have to be fair dito sa mga barangay. Sometimes the barangays, the officials, they're doing their job. Tama naman yun. Natural lang talaga yung mga manggugulo mga kabataan, sawayin. Ay, siguro magdali yan, Tol. Lecturean natin yung magulang. Dahil may pananagutan yung magulang, lalo na yung ina kanina na dinala Saka nagipag-areglo eh. Ay, kaya, kung tama ka, kasi pangungunsinti para sa magulang. In fact, Tol, dapat sabihin natin sa mga magulang, ang anak ninyo, pag binatilyo pa yan, pag pasado alas 10, walang anumang panahon niya na dapat tumambay sa labas. Correct. Kapag anumang mangyari niyan, marami mga magulang isisisi doon sa nakasagasaan, na bundol. Alam mo palagi na palusot, mga tol, nung mga bata na sangkot sa riot, may hinahatid Yan. sa sasakayan Yeah. o dili kaya pinatawag ng barkada, Oo. kaya dumungo lang sa bintana at bumaba. Yun na, kaya nasangkot daw sa kaguluhan. Talaga naman. Kita mo yung style niya. Sabi niya nagkakaroon ng kagulo, nakiusoso lamang. Yun. Pwede ba yun? Ako naniniwala. Involved siya, kasama siya doon. Kaya talagang At saka talagang yung kagawad, hindi na
hindi nang bugbog. In fact, sabi nga, sila nga nang bugbog. Kaya nararapat lang na merong wanted. Tulad ni Rafi Tulfo, nakakabisado lahat yung mga problema na pareho niyan. At may tutok! Yun. At para mabitag yung mga nagsisinungaling. Ayo, talagang In salamat. this case, para sa akin, mother and son, hindi nagsabi ng totoo eh. Marami silang mga bagay-bagay na hindi inaamin sa atin. Sa bagay, tama yan. They want to use us. Ay. At hindi naman tayo pwedeng papayag na magagamit tayo. Dapat maganda dyan. I-screenin na mabuti. I-screenin na mabuti. Yung mga reklamo. Bago i-air dito. Nangyayari ito. Hindi siya makalusot sa atin eh. Makalusot man sila doon sa mga staff natin. Dito sa atin, sila hindi. makalusot. Alright. Sige, bago tayo magtapos mga tol, kumustahin natin ang mga balitaang abangan nyo sa aksyon. Miss Cheryl, anong malaking balita ngayon? Mr. B, kumbaga sa sine, harang, balikbayad. Ito ang reklamo ng mga tumutok sa impeachment hearing ngayon dahil na-adjourn na agad bago pa man magumpisa. Pero ang bumenta ng husto, ang nagbabalik na si Senador Miriam Defensor Santiago. At suspect sa Ramjan Slay case na binigyan ng ultimatum para sumuko, lumutang na. Ilan lang yan sa mga maaksyong balita natin at dahil 1 minute overtime na kayo. Bilisan mo na, Erwin. Salamat, Cheryl. Susunod pong aksyon, wag kayong bibityo. Yan ang 30 minuto aksyon ora mismo. Dengan salamat sa inyong pagtanaw dito sa T3 Channel 5. Rafi Tulfo kini, maayong gabi. Magandang gabi. Maraming salamat, Ben Tulfo. Ako naman po, Sir Erwin Tulfo. Iiwan namin sa inyo ang aming bagong kapatid dito sa T3, si Beatbox Gore. Siya po ay isa sa mga grand finalist sa Talentadong Pinoy 2011 Season 2. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Bukas lang. Hindi naman Lunes, napakabilis. Bukas, ito ang padara serbisyo publiko T3. Ang bumangga, di ba? Sampung buwan, walang sahuran sa mga kapatid nating CQ. Dumaan na ang bagong taon, hanggang ngayon pangako'y baon. Nagtatrabaho, buhay nakasalalay, sakto sahod lang hindi pa mabigay. Sino talaga ang dapat sisihin? Siya ba, sila ba, kami ba, sino ba? Ahensya o ang agency? Walang turuan, bigay nyo na lang, handa kaming magsabing walang anuman.